Kung nakikita nyo dito sa aking likuran ay napakadaming tao dito sa bahaging ito ng Parañaque Integrated Terminal Exchange. Ito mismo yung gate para dun sa mga pasaherong sasakay ng papuntang Bicol. Hindi pa ito yung peak na tinatawag natin based dun sa mga previous experience natin dito sa PTEX. Pero medyo marami na at this time. Kanina pati nag-ikot-ikot tayo dun sa may mga ticket booth. Simula pa kahapon December 17 hanggang December 31 ay marami ng mga bus o mga biyahe na fully booked na. So may mga nakita tayo doon, mga magpapa-advance booking sana for December 23, December 26. Pero unfortunately, marami ng mga fully booked na slots dito sa PTEX. Lalo na yung mga papuntang Bicol, papuntang Visayas, papuntang Davao. Jovi. Malayo kasi yung biyahe. Yeah. Oo. Okay. So, ang parking muna. Kasi di ba meron mga mag-iiwan ng sasakyan dyan. Update lang, GDP, dun sa parking rates muna. Tsaka yung mga spasyo dyan sa parking. Yun dito sa PTEX, actually ito yung naging parang best alternative ng mga papuntang mag-a-abroad siguro or lilipad papunta sa iba't ibang probinsya. Sa instead na doon nila sa NAIA i-park yung kanilang mga sakyan, dito sila sa PTEX nagpa-park. Nakalimutan ko na yung mga rates dito. I think it's 200 or 300 pesos a night. Significantly lower compared to 1,200 doon sa NAIA. Pero alam mo, Chiki, simula lang na-discover ng mga tao na okay pala mag-park dito. Ang hirap na mag-park pati sa atin ng mga taga-media na nag-go-cover dito. So, punuan na yung mga slots ng parking dito sa PTEX. Kanina, Jared, no, sabi mo na hindi pa ito yung peak as expected naman. Tapos sabi mo merong nag-try kumukuha ng December 23, December 26. Kailan nila expected yung peak days dyan? Okay, ang start ng peak days dito ay on Friday, December 20. Tapos hanggang hating gabi ng December 24, in-expect pa rin na maraming sasakay dyan. And then, bago mag-New Year, na-expect din ng mga otoridad dito na maraming babiyahe papunta sa mga probinsya. Chiki. Bilang Chiki, Tito Manny and GDP ay tayo public service. Dahil hindi pa naman peak at marami pang pupunta dyan. Ano ba mga paalala mo sa kanila para hindi na sila magkaroon ng mga mistakes sa pagpunta dyan? Oo, Jovi, as always, ang paalala natin dun sa mga may balak bumiyahe, siguro tawagan muna nila yung bus company to check kung meron pang slots. Pero alam mo sa napansin ko kanina, right on the spot ay nagkakaroon ng slots. So, I'm really confused kung ang ipapayo ba natin sa kanila ay pumunta dito o tumawag na muna. Kasi kanina may mga nagba-back out na pasahero, may mga hindi dumadating. So, biglang may nag-o-open up na slots. So, siguro ganun talaga kapag ganitong peak season, willing ka maging chance passenger, ay mag-aabang ka talaga dun sa ticket booth. And as always, Jovi, sa ilang taon natin pag-cover dito, as always, lagi nating pinapaalala na wag na magdala ng masyadong maraming gamit, wag na magdala ng mga aerosol, ng mga flammable, ng mga matatalim na bagay. Although dito may nakikita pa rin tayo may dalang mga manok, may dalang mga malalaking appliance. Ayun, sana iwasan na muna para maging maginhawa ang pagbiyahe natin ngayong magpapasko. GDP, very quick answer lang kasi important. Sabi mo kanina, booked na yung Bicol, yung Visayas, yung Mindanao, like mga pupuntang Davao, no? So, ibig sabihin, walang trips na o magkakaroon naman ng additional trips? Mag-open naman. Chiki, kadalasan pag ganyan, nagkakaroon ng mga additional trips. Kasi right now, ang LTFRB, nag-approve sila ng, I think, almost 1,000 additional buses para makater or para maserbisyohan yung mga pasaherong gustong-gusto talagang umuwi. Alam mo, in the previous years, wala pa ako na-encounter na umuwing luhaan dahil walang masakyan. Kasi magkakaroon talaga ng mga chance passengers dyan, makakasakay pa rin sila. At yun nga, hanggang sa huling sandali, nagbibigay ng special permits ang LTFRB para may masakyan yung mga pasahero. Ayun, malinaw. Maraming salamat, Jared de la Peña, live mula sa PTEX.